Ito nga kumakalat sa social media, yung interview ni Gretchen Ho kay Willie Revillame. So, bigla akong natawa dahil nga yung mga sagutan ni Willie parang hindi pa ata sa handa na maging senador. Siyempre, bago ka pumasok dyan sa larangan ng politika, kailangan may nakabangko ka na ng mga gagawin mo. Hindi yung gusto mong pumasok muna bago ka may gawin. Kasi lalayo ng mga sagot ni Willie doon sa tanong ni Gretchen Ho. Napag-uusapan lang ba? So, napag-uusapan lang. Ano yung tanong? Anong tanong ni Gretchen Ho? Kumbaga parang tinatanong ni beautiful Gretchen. Ni Gretchen Ho. Kumbaga, anong mga batas? Anong batas? Kasi sabi niya, kasi senador ka mambabatas niya mga yan Oo, anong batas yung gagawin mo? Diba? Para makatulong sa ating mga kababayan. So yun nga ang pinipilit niya. Wala pang araw Ibig sabihin, wala pa talagang batas na talagang naisip. Naisip si Willie Revillame. Kasi sabi niya, basta sinabi niya, ba't kailangan pa na yan? Dami ng nating batas, dami ng ginawang batas. Nakatulong ba? Nakatulong ba? Diba? Baka kasi akala ni Willie Revillame, kapag nanalo siya, tulong na lang. Hindi po ganun. Lahat po ng tulong ng mga mambabata sa Senado, kailangan isinasa batas. Akala niya siguro, ganun lang ang trabaho ng senador. Pag nanalo ka, bigyan ka ng pera, bigyan ka ng bigas. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket si Willie. Willie, bigyan ng jacket yan. So mahirap po yan. Kaya mga kababayan, dapat po talaga pumili ho tayo ng mga senador na talagang mapapakinabangan. Like, atin mo, si Attorney Hinlo ng PDP, di ba? Utol. Attorney yun. Ang daming batas noong nagkaroon ng proclamation rally doon sa San Juan. Ang ganda ng mga batas na gusto niyang mangyari. Di ba? Ito nga Ayun, hindi nila kilala si Hinlo kasi ano naman kung abogado. Ano naman kung hindi naman namin kilala. Si Willie, kilala namin. Diba? Tapos nakita nyo, panoorin nyo yung interview ni Gretchen, kay Willie. Diba? Hindi talagang, matatawa ka talaga, di ba? Pero eto nga yung mga bago ng mga PDP sige. tumatakbo ngayon talagang seryoso dahil nga itong sila Attorney Jimmy Hinlo, di ba? Kumbaga parang subok na sa serbisyo kasi nga naging undersecretary. So naging ASEC ata ito, ewan kung naging ASEC, pero ang dami niyang experience sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Di ba? Kumbaga parang pag pumasok sa Senate, may napatunayan na, may nagawa na. Di ba? Saka doon na yun bigla akong natawa nga dito sa interview ni Kuya Willie. Wala pa rin pala siyang plano. Di ba? Wala pa rin pala siyang plano kung ano yung gagawin niya sa mga Pilipino. Basta ang naisip niya, yung sinabi niya yung sinabi niya nga na kailangang tulungan yung mga guro na bumabaybay doon sa mga ilog, something na ganyan, at saka yung mga senior citizen. Wag ka naman senador, pwede mo naman tulungan yun na hindi. So it's a given, parang general things in general natin, na kumbaga parang hindi ka pa pwedeng mamili ng kumbaga parang sektor na tutulungan mo. Kunyari for example, sinabi mo nga ng mga taga-ilog lang, yung mga tutulungan mo, yung umaano sa paano naman yung ibang tao, di ba? Kaya nga may mga senador na kapag gumawa ng batas is para sa kalahatan, pangkahalatan. Hindi yun doon na pipinpoint lang na ito kailangan mong tulungan. Doon nga yun yung pumapasok di ba? Kung gusto mong tumulong kahit wala ka sa gobyerno o wala ka sa pwesto, tumulong ka. Lalo na may pera. Bakit mo siya magtatakong senador? Kaya mo naman tumulong Yun nga ang hindi ko alam. Di ba? Kasi hindi, sabi hindi, tumulong ka na lang. Di ba? Tumulong ka na lang.
ano ba ang gagawin natin? Kumbaga parang wala kang batas na naiisip, batas sa mga ganito, batas sa ganyan, di ba? Siguro baka wala lang maisip talaga na bigla lang sa tanong ni Gretchen. Gumanti siguro si Gretchen. Nakaraan kasi, di ba? Mukha sa pinagagalitan si Gretchen. Doon ko sa may chan. Di ba? Ngayon. Siguro ito yung ano yun? Paano ko magugustuhan ni Gretchen? Ito yung pagtakbo niya na hindi siguro napaghandaan ng mga, syempre, ng mga EA niya, kumbaga political niya, so hindi niya naiintindihan siguro. Kaya siguro, dapat minsan kapag talaga bilang senador, talagang dapat maging aware ka rin sa mga tanong, di ba? May handa ka dyan, nakahanda ka dyan sa mga tanong na yan. Pero kung wala, nako, di ba? Paano yun? Bigyan na ng jacket? Bigyan talaga ng jacket yan. So, pero hindi kasi pwedeng maging ganun bro. Kumbaga parang magiging senador ka, kailangan handa ka sa lahat ng bagay at handa ka na may talagang, kasi may ka dyan kumbaga parang pag nagkaroon, di ba, ng mga, syempre sa mga rally, yun yung binabanggit mo yung mga plataforma mo Kapag may plataforma de gobyerno ka, syempre doon susukatin ng ating mga kababayan kung talagang may magagawa ka sa ating bayan at sa mga Pilipino. Pero kung wala kang nakahanda na plataforma de gobyerno o plataforma na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan, bakit ka pa iboboto? Or bakit ka pa pumasok diyan wala ka naman palang plataforma. Ang gusto mo puro pagtulong lang. Di ba? Kung gusto mo palang tumulong, di tumulong ka na lang, di na sana tumakbo. Pero bilib din ako kay Kuya Willie Bakit? Pumapasok sa ibang survey. Siyempre, di ba, kasi masa Kumbaga, malayo, mga nasa pasok sa top 12. Pero minsan nasa 13, 14, 15, mga ganyan. Pero pumapasok siya. Siguro doon sa masa, sa masa na hawak niya noong talagang kasagsagan ng ni Kuya Will doon sa Kuya Will. Doon sa programa niyang Wawawin, Will to Win, mga ganyan. So doon talaga siya nakilala ng masang Pilipino kasi yung masang Pilipino ang nakuha niya, yung kilite. Kasi di ba, pagbibigay, 5,000, 10,000, bigyan ng jacket yan, bigyan ng cellphone yan. Huwag nyo itutok nyo yung camera rito. Ganun din yun Bakit nyo pinapasok yun? Yun na yung sponsor. So yun lang. Kumbaga parang i-aware lang natin o bigyan lang natin ng konting idea yung ating mga kababayan kung sino talaga yung mga senador na makakatulong sa ating bansa. Ang ibang senador, kagaya ng mga artista, ayun nila dahil si Willie, di ba? Artista Pero alam mo, katulad niya sila Lito Lapid or even si Lito Lapid nga hindi ko ano yan, pero may batas stapler yan Si Kuya Ipe Kuya Ipe Salvador. Kung base kilalang Philip Salvador ay tumatakbo din bilang senador. Nga. So marami ng mga artista na pumapasok sa politika. Even si Perez din naman kay Senator Bong Revilla. At daming batas yan Marami, nasa 300 plus na yung nagawa niya. Ito ngayon yung makakatulong sa ating mga senior citizen. Kasi handang-handa na po, kumbaga parang may pondo na po ang Centenarian Law o yung Revilla Law na ginawa ni Senator Bong Revilla from the Congress na hinahain ni Jolo Revilla, Brian Revilla, and Lano Mercado Revilla, yung Centenarian Law na 80 years old, 85 years old, 90 years old at saka 95 years old ay makakakuha na ng 10,000 pesos this year. Pucha, dapat ganyan ang ginawa ni Kuya Will. So yun yung batas. Di ba? Kuya Will, di ba? Bigyan ng 5,000 yan. Kumbaga parang di man lang yan nasabi kay Gretchen na yun. Aprobado na, batas na, napondohan na, may pondo na. Kumbaga hinihintay na lang po ng ating mga senior citizen yung pension na darating po sa kanila. O hindi naman siya pension. Kumbaga parang centenarian na dapat matanggap ng ating mga lolo at lola kapag tugtong ng 80 years old. Kasi yung 100 years old, nakakakuha yan ng 100,000 from DSWD.
So, maraming, kapag tumungtong ka, brother, ng 100 years old, makakakuha ka ng incentives sa DSWD ng 100,000, sa provincial, kung magkano yung alat nila sa provincial, at kung magkano yung alat nila doon sa LGU. Kaya Kuya Will, ano mapapayo natin kay Kuya Will? Siguro ako kay Kuya Will, talagang dapat meron ka ng batas or yung mga plataforma na talagang pwedeng makatulong. Kumbaga, hindi lang kasi pwede na tumakbo ka, basta tumulong ka, hindi naman pwede Hindi naman ganun yun. Dapat isabatas yung mga gagawin mong pagtulong sa ating mga kababayan. Diba? Baka naman di ba siya umuurong? Hindi pa pero yung mga iba, Francis Leo Marcos. Pagkakaalam ko, pati si parang si Lee, Wilbert Lee? Parang pagkakaalam ko, narinig ko na si Chavit. Si Chavit, na rin. Si Chavit nga, Diba si Willie si Doc Willie Ong. Yan. Pero kung si Doc Willie Ong, malakas-lakas, ay siguro pasok din yan sa pagiging senador. Katulad yan, Kuya Will, matras na, si Chavit. Baka pwede naman. Si Atty. Lambino ng PDP ay tumatakbo din bilang senador. Si representative yan ng Norte, Pangasinan. So dyan yan. So maraming senador na bago. Si Jimmy nga. Jimmy Bondok. Abogado rin yun. Abogado yun. So kailangan natin ng mga abogado dyan sa loob. Hindi abogado no? Oo, hindi siya abogado. Pero matinik. Matinik yan si Kuya Will. So, parang bangus parang bangus. Alam mo, brother, hinihintay ko sa Cavite. Si Kuya Will. Kasi kapag pumunta sa Cavite yan, magpapapicture talaga ako. Kay Will, baka bigyan ka siya naman bigyan mo ng jacket. Bigyan naman ng jacket. Yung B40 natin, dito sa B40, meron kaming pinagawang jacket pamimigay tayo suit pagka bumalik na yung mga subscribers natin. Yes. Kumbaga, medyo pataas na po yung subscribers natin. Kaya yung ating mga kababayan dyan, i-recommend nyo na po kami yung mga nakaka-subscribe sa amin. Okay lang naman kung subscribe lang kayo, hindi na kayo mag-like. Kahit hindi nyo naman i-share, okay lang. Basta nandito lang kayo, kwento. Basta, kumbaga parang nood-nood lang. Kumbaga, maki-comment po kayo. Comment po kayo kung ano yung suggestion nyo na pwede pang pag-usapan, di ba? Para kahit paano habang nasa kalye kami, mapag-usapan natin. Si Willie kasi, napadaan lang sa napag-usapan tuloy natin si... Kumbaga parang kakakita lang namin kanina. So dapat hindi namin siya i-content. Hindi namin siya tatalakayin. Pero bigla nga kaming natawa doon sa parang interview galit niya. Parang galit. Ba't kailangan pa ng batas? Ang dami na. Ang dami ng batas. May nangyari ba? May nangyari ba? Nakatulong ba? Of course, may nangyari naman, Boss Will naman Kumbaga parang siyempre, lahat ng batas na naipapasaho sa Senado, syempre may nangyayari. Huwag mo lang lalabagin. Huwag mo lang labagin kasi nga batas na yan. Yes, so kapag nilabag mo ang batas, kulong ka. Siya kasi maraming pang-bail. Maraming pang-bail di ba? Buti, wala tayo siya. Baka mamaya, di ba? Kumbaga parang napakasarap ng buhay ng mga mayayaman na tumatakbo. Kasi nga siyempre hindi naman sila namumblema. Ikot lang yan ng ikot. Kumbaga parang pakilala dito, pakilala dyan. Pero yun nga, sa dami mo ng pera, kung wala ka namang plataforma de gobyerno na ihahain sa ating mga kababayan, talagang it's a no-no. Yes. Sa akin, hindi pa pwede na walang plataforma kasi doon natin ibibase. Ano kaya? Diba? Kung ako tatakbo? Ano sa palagay mo? Dito ka sa Quezon City tumakbo. Taga-QC ako Kalabanin mo na si Mayor Joy Belmonte. Hindi, pare, assistant mayor. Para para walang kalaban. Diba? Assistant vice mayor. Para walang kalaban, diba? walang kalaban. Ako lang mayroong ganung Hindi, sana meron ganun Ang plataforma ko siguro, pagbawalan ng lahat ng mga nag-iigib. Di ba? Sa kanal. Iba tama pag sa kanal nag-iigib. Sinasabi ko sa kanila diba? At saka yung traffic, ang gagawin ko dito. Di ba? Hindi. Siguro kung ako yung Pangulo ng Pilipinas, yung mga sasakyan lumilipad na Hindi, parang balita ko alam mo, yung iba, presidente yung lumilipad pare, lumilipad ako ngayon. Baby. Hindi, sa kidding aside, kumbaga parang
marami tayong inventor na dito sa Pilipinas na Nanet, hindi si Nanet inventor yan ha. Kumbaga parang maraming mga scientists na pwede na gumagawa. Sa robotics nga, nananalo tayo, di ba? Oo nga. So minsan, mga taga-estudyante, yung mga representative natin ng robotics o something na talagang may pagmamalaki na yung mga, kumbaga parang basta technology, nananalo sa ibang bansa. How much more kung magkaroon pa tayo ng mga mahuhusay na mga inventor dito sa Pilipinas na talagang dapat tutukan ng ating gobyerno. Bigyan ng jacket yun! Kasi alam mo kung bakit maisingit ko lang kumbaga parang hindi nakikilala yung mga inventor natin. Pero yung sinasabi nga ni Attorney Hinlo na marami palang scientists na talagang nakagawa ng mga magagandang bagay or nakagawa ng mga gadget na talagang ang nakinabang yung ibang bansa. Kasi doon sila sabi nga nila fluorescent. Kumbaga doon sila hinasa. Pero imagine yung mga kinikwento. Nakalimutan ko lang yung something na kung ano yung nagawa. Alam ko sa panahon ni PRRD, may natutugunan yung mga ganyan eh. Oo. Kumbaga, dati kasi dinala natin sa Clark lahat yan eh. Yun. Sports, kung sino yung mga gustong mag-sports, nandun sa Clark yan. Yung mga scientists, kung sino Duterte, no? Oo, kung sino yung mga gustong maging scientist, nandyan yan. And then yung mga magdodoktor, nandyan. Pwede yan. Tutugon na napapagtuunan. Pero siyempre nagbabago ang pamahalaan. Ang sistema nagbabago. Siguro bumawi na lang tayo sa 2028. Na yung itong mga ideas natin siguro mapakinggan ng susunod na pangulo kailangan tugunan. Di ba? So ayun, muli, nagpapasalamat po kami sa aming mga subscribers dyan. Na patuloy na sumasabaybay. At ito po nga po ang B4D. First, ako yung likod si Tapiro. At syempre, ako naman si Maki.